Ayon kay Pangulong Donald Trump, malapit nang makamit ng Estados Unidos at Israel ang kanilang mahahalagang layuning estratehiko. Sa pambansang talumpate, sinabi ni Trump na wasak na ang hukbong dagat at himpapawid ng Iran, malubhang humina ang kanilang kakayahan sa mga misil at drone at tinawag niyang isa ito sa pinakadesisibong hakbang militar sa makabagong kasaysayan. Nilinaw ng Pangulo na hindi pa tapos ang laban at nangakong tatapusin agad ang trabaho, habang tinatarget ng US ang infrastrukturang militar at programang nuklear ng Iran. Narito ang pahayag ni Pangulong Trump. Sistematikong pinapahina natin ang kakayahan ng rehimen na bantaan ng Amerika o magpakita ng lakas sa labas ng kanilang teritoryo. Ibig sabihin, winasak natin ang Navy ng Iran, pinahina ang Air Force at missile program nila sa antas na hindi pa nakita noon at winasak ang infrastrukturang pang-industriya ng depensa nila. Nagawa na natin lahat ito. Wala na ang Navy at Air Force nila. Halos, ubos na o wasak na ang kanilang mga missile. Ang mga aksyon ito ay magpapahina sa militar ng Iran, tudurugin ang kakayahan nilang suportahan ang mga teroristang grupong kaalyado nila at ipagkakait ang kakayahan nilang gumawa ng nuclear bomb. Ang ating sandatahang lakas ay naging pambihira. Wala pang naging katulad nito sa kasaysayan ng militar. Lahat ay pinag-uusapan ito. Ngayong gabi, ikinagagalak kong ibalita na malapit nang makumpleto ang ating mga pangunahing layunin. Tatapusin natin ito ng mabilis, konti na lang. Kasama ko ngayon si Ryan Bull, analyst ng Gitnang Silangan at Hilagang Aprika sa RAIN. Ryan, sabi ni Pangulong Trump na halos paralisado na ang militar ng Iran at malapit na raw matupad ang mga layunin ng digmaan. Gaano nga ba nito sinasalamin ang aktual na sitwasyon? Gaano kaya kalaki ang bahagi ng estratehikong pagmemensahe dito? Sa totoo lang, magkahalong sitwasyon dahil malaki ang napinsala ng Estados Unidos at Israel sa mga kagamitang militar ng Iran, lalo na sa hukbong dagat at natitira nitong kumbensyonal na puwersa ng himpapawid. Marami rin sa kanilang mga mas advanced na missile at drone system, pati na rin ang kakayahan nilang gumawa nito ay tinamaan na rin. Dahil sa laki ng Iran, kaya nitong makabawi o makaligtas sa ganitong air campaign. Ibig sabihin hanggang ngayon, kaya pa rin ng mga Iranian gumawa ng malalaking pag-atake gamit ang drone at missile. Malamang magpapatuloy pa rin silang gawin ito sa malapit at katamtamang hinaharap. Kaya sa ganung pananaw, maraming tinamaan ng Estados Unidos at nabawasan ang kakayahan ng mga Iranian, pero malayo ito sa lubos na pagkawasak na sinasabi ni Trump. Kaya ito ay kombinasyon ng tagumpay sa tactical na antas sa kasalukuyan, pero may kasamang pampulitikang mensahe rin habang sinusubukan ni Trump na iparating, lalo na sa kanyang mga taga-suporta, na hindi ito magiging isang mahaba at walang katapusang digmaan. Kahit ipinagmamalaki niya ang tagumpay at sinasabing matatapos na, patuloy pa ring dinadagdagan ng US ang puwersa nila sa rehiyon. 3 aircraft carrier strike groups na ang nasa gitnang silangan na yon. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa susunod na hakbang ng Washington? Sa tingin ko, sinusubukan nilang ipahiwatig ang dalawang bagay na handa silang humarap sa lalo pang paglala. Maliban kung gagawa ng diplomatikong konsesyon ang mga Iranian sa mga isyung matagal nang hinihingi ng US bago pa ang digmaan. Kasabay nito, naghahanda rin sila ng mga opsyon kung sakaling umatras ang mga Iranian sa usapan. At sa tingin ko, ang tinitingnan natin ngayon ay isang makatotohanan senaryo kung saan magkakaroon ng limitadong paglapad ng mga tropang Amerikano sa lupa ng Iran o sa ilan sa mga pinag-aagawang isla dyan sa Gulpo. Tumataas ang posibilidad dahil tila gusto ni Trump ng tagumpay laban sa mga Iranian bilang kanyang pamana. Isang bagay na talagang mahalaga na higit pa sa isang pagkakatigilan. Dahil sa totoo lang, ang Iran ay isa sa mga pangunahing usaping panlabas na tinutukan niya simula pa nung unang termino niya. Paano ito lahat konektado sa deadline? 4 na araw na lang bago ang deadline ni Trump sa Abril 6 para kumbinsihin ang Iran na makipagnegosasyon o harapin ang pag-atake sa kanilang pasilidad ng enerhiya. Posible bang magkaroon ng kasunduan sa 4 na araw? At seryoso ba ang panggulo ng US sa ultimatum na ito? Kaya hindi ako ganong umaasa na magkakaroon ng kasunduan sa mga darating na araw. Nagbabantang magpapatuloy ang mga Iranian sa kanilang paninindigan at pagganting pag-atake sa rehiyon dahil iniisip nila hindi lang ang kasalukuyang digmaan kundi pati ang susunod na maaaring mangyari. Upang maiwasan ang susunod na digmaan, kailangan nilang magdulot ng malaking pinsalang pang-ekonomiya at pang-politika sa Estados Unidos para hadlanan si Trump sa paglulunsad ng kampanya sa ginaharap.
Sa mga darating na araw, duda ako magbibigay ang mga Iranian ng malaking konsesyon sa mga Amerikano habang tinutuloy nila ang layunin nila. Ang mga deadline ni Trump ay palaging flexible, dumarating at umalis lang, tulad ng nakita natin sa Russia-Ukraine at sa mga taripa. Sarili niyang itinakda ang mga deadline at walang pumipilit sa kanyang umatake. Kung sa tingin niya ay nakasalalay ang kanyang kredibilidad, maaari siyang magpalawak tungo sa mas malawak na kampanya laban sa sektor ng enerhiya, mga planta ng kuryente at langis ng Iran. Pero alam niyang maaring magdulot yon ng pagganti ng Iran sa mga pasilidad ng enerhiya ng mga Arabong bansa sa Gulf at magpalala sa krisis sa enerhiya. Ryan Bull, pinahalagahan namin ang iyong pananaw. Tulad ng dati, salamat sa pagsama sa amin dito sa E24 News English ngayong gabi.